Isang mapagpalang umaga po mga kapatid, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Ang aking ibabahagi po ay sa aklat ng Lucas, Kabanata 21, talatang 34 hanggang 36. Ang sabi po dito, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng pangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, salamat po sa paalala ng ating Panginoong Jesucristo. Kung papansinin po natin, marami pong darating sa buhay po natin. Gaya nitong chapter 21 ng Lucas. Marami pong mga digmaan, marami mga tagutom na darating, mga pag-uusig. Ngunit bilang mga lingkod ng Diyos mga kapatid, mananabik tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil nga sabi niya, mag-ingat kayo. No? Huwag nating ituon ang ating sarili sa mga kalayawan, kasiyahan na walang humpay gaya ng ating nakikita sa ating mga paligid. Gaya ng kinagisnan natin, mga paglalasing. No? Paalala ito sa atin ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ito'y isang bitag ng kaaway. Paano kung tayo'y maabutan ng pagbabalik muli ng ating Panginoon kung ganun ang ating ginagawa? Useless po ang ating pananampalataya. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, lagi po nating iisipin at taariin na tayo po ay mananatili sa piling ng ating Panginoon dahil hindi po tayo exempted dito. Mangyayari po ito sa lahat ng tao dito sa lupa. Kaya lagi tayo maghanda po tayo, maging handa tayo at lagi nating idalangin ang ating mga sarili, ating mga mahal sa buhay, ating mga kapatid sa pananampalataya na patuloy tayong bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon upang sa muling pagdating ng anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoon, ay mananatili tayong nakatayo sa kanyang harapan. Dahil nakikita naman natin mga kapatid, iba't ibang uri ng mga suliranin ang ating dadanasin. Wala pa sa katiting ng madinanas na mga unang mananampalataya ang ating nararanasan sa panahon po natin ngayon. Yung mga digmaan nakikita na po natin, mga nangyayari sa kalamidad, mga disaster, mga tagutom nangyayari po sa mga iba't ibang dako sa masulok ng mundo. Ngunit salamat sa ating Panginoon, lagi niya po tayong binubusog ng kanyang salita. At ang paalala nga sa atin, gaya ni Apostol Pablo, sa Romans 12:2, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, mag-iba po tayo ng pag-iisip. Mga kapatid, tandaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay laging nakatanaw po sa atin kung ano po ang ating ginagawa. Wala po tayong maitago sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, mag-ingat kayo, maging handa kayo, idalangin ninyo na magkaroon kayo ng kalakasan. Mga kapatid, iba po ang kalakasan natin na mula sa ating Panginoon kaysa kalakasan na ibinibigay ng mundo. Kaya ano pang dapat nating gawin? Patuloy tayong magsaliksik, mag-aral ng salita ng ating Panginoon, at higit sa lahat, isapamuhay natin at ibahagi natin sa ating kapwa kung ano po ang nakasaad at nakatala sa Biblia na kung saan siya ring magpapalakas sa mga taong uhaw sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa paalala ng ating buhay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po aking devotion. Shalom.